Dahil sa totoo lang kailangan i-address ito. Hindi tayo pwedeng nananahimik sa mga nangyayari sa ating mga lugar, lalong-lalo na sa mga lugar na kabilang sa BARM na subhanallah, kumuha ng ating atensyon itong pagdami ng pagpatay, pagpaslang sa ating mga kapatid. Subhanallah, nakakalungkot na nakikita natin na para bagang subhanallah, napakadali sa ilan ang pagpaslang o pagpatay sa kanilang kapatid. Kahit pa, subhanallah, yung gumagawa nito ay nagbabayad ng isang killer o mamamatay tao, accountable ka pa rin. Ikaw pa rin ang may sala pumatay. Dahil inintensyon mo na paslangin, patayin ang iyong kapatid. Subhanallah, walang pag-anilangan na isa sa mga dahilan ng gawain na ito, kamangmangan sa Islam, walang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi niya naunawaan kung gaano kapanganib ang gawain na ito, ang pagpaslang sa isang mananampalataya. Kabilang sa pinakamalaking kasalanan sa lahat ng kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang patayin mo ang iyong kapatid ng hindi makatarungan. Hindi makatarungan. Sadyain mo, patayin, paslangin ang iyong kapatid. Dumana kang kanyang dugo nang hindi makatarungan. Sadyain mo dahil lamang sa politics, dahil lamang sa makamundo, dahil lamang nangyayari sa inyo yung problema, ang naisip mo kaagad ay paslangin. Subhanallah, hindi mo idinaan sa tamang proseso para kunin ang iyong kiniklaim na karapatan, pinatay mo kaagad. Subhanallah, kabilang ito sa malalaking kasalanan kung nauunawan lamang natin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Sino mang pumatay ng isang mananampalataya ng hindi makatarungan, sinadyan niyang paslangin, patayin ang kanyang kapatid na mu'min o muslim, ang kabayaran niya, ang igagantimpala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay impyernong apoy. At na doon siya mamamalagi ng matagal, mahabang panahon. Wa ghadiba alayhi. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay napupuot, nagagalit sa kanya, wala'ana. At siya ay kasumpa-sumpa, isinumpa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, malayo siya sa habag at kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahu 'adaban 'azima. At nakahanda sa kanya ang masidhi, matinding kaparusahan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aya na ito, isang aya lamang, 4 na kaparusahan ang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katlong nafs bigayri haq, ang pagpaslang sa sarili, lalo na kung mananampalatay ng hindi makatarungan, impyernong apoy, at binanggit niya khalidan fiha, mananahanan siya. Itong khalid, ang orihinal niya habang buhay. Subalit, tinafsir ng mga ulama na mananahanan siya doon ng napakatagal na panahon. Wa ghadiba alayhi ghadabullah. Pagkapuot, galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la'natullah. Sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng masidhing gawain na ito. Pang-4, iba pa doon, nakahanda pa sa kanya ang iba't ibang uri ng kaparusahan sa impyernong apoy. Subhanallah. Kaya wag nating madaliin. Wag nating madaliin. Kung naunawaan lamang natin